So I'm very thankful po na na-invite ako na mag-talk po para sa ating, actually this is the fourth installment, ma'am, tama po. So this is the fourth installment po of our Grow series, and I'd like to highlight po the statement mentioned by our Vice President that, we have to grow personally and professionally. Parang feeling natin before, okay na tayo sa gantong status, right? But of course, learning doesn't stop kung saan man tayo, or for example, sa work natin, or gumraduate tayo ng bachelor's degree. So we have to keep on learning po. So this time, it's a series 4, editing and proofreading office communication. Last time po, you were taught how to prepare office communication. So, hindi po natatapos doon, if nag-draft po tayo, nag-prepare po tayo ng mga office communication, we have to edit po. But of course, editing po is an art. Napakahirap pong mag-edit, lalo na if we will be editing our own work. Tama po? Marahil po, meron tayong mga moments in our lives na parang ginawa natin siya sa ating paningin, okay. Tama po. Pero pag sinabit natin siya or pinost natin siya, other people see something wrong sa ating communication because again, we need someone else po to edit our work. Ano po? But of course, nandun pa rin po yung tiwala natin sa sarili. Pero of course, we need fresh eyes po to see and edit our work po. Okay po? Let's start po. So again po, I call this topic po as mastering office communication. Kasi naturuan na po tayo before magsulat. Of course, as frontliners po sa pagpe-prepare ng mga office communication, we have to have that knowledge po in editing. Kasi wala naman po tayong ibang staff na mag-e-edit po ng ating work. Ano po? Next po. Now, bago po yan, syempre, let's try po muna ito. Let us review each sentence and identify any errors in grammar, punctuation, spelling, or clarity. If you find an error po, of course, i-correct po natin siya. Doon po sa mga nasa MS Teams, i-comment lang po natin sa ating chat box. And dito po sa ating venue, pwede po tayong tumaas. Ano po? And then, if wala naman pong mali, edi wala po tayong problema. No error po tayo. Let's start, sir. Alright, let's start po. Okay. Any observation po dito sa ating sentence? May mali po ba? Any volunteer po na mag-share ng kanilang observation? Yes, ma'am. Okay, tama po, no? Yung 15, sa November 15, walang comma. That's editing po and proofreading. Another po, meron pa po ba? Yes, ma'am. Tama po si ma'am, no? Yung pong companies na yan ay hindi po siya companies na plural ng company, but it's supposed to be apostrophe S. Okay po? Companies annual meeting. Meron pa po? Okay, sir, check nga po natin. Meron po ba sa, ang tawag dyan, MS Teams? Companies, tama po, no? Companies. So, ang problema po natin dyan, yung companies and also November 15. So, tama po kayo ng observation. Okay. Title case, annual meeting. Yes po. Next po, sir. What about this one po? Okay. So, unang-una po, medyo masakit sa mata yung insure. So, mali po yung insure. Tama po kayo dyan sa MS Teams din po. Meron pa po? Sir, check nga po natin. Okay, tama po yung each. Nakalagay po dyan sa ating example ay each month. Di ba po? Parang unang tingin, tama naman ang tunog. Tama, di ba po? Yung malaga, tama ang tunog. Pero if you're going to consider grammar, mali po siya. Ano po? So, ang problem po natin dyan, yung ensure and also each. Okay po? Next po. Next, sir. Now, what about this one po? Okay, good po. Meron tayong siyang problem sa I'm supposed to be I apostrophe M or I am po. Tama po kayo dyan.
Meron pa po? Yes, tama po. Approved, dapat po ay may D. Meron pa po? Tama po. It's the true. Dapat po ay to or through. Okay po? Kasi formal writing po tayo. Check nga natin, sir. Okay, so tama po kayo doon. Dapat siya I'm writing and also to and you have there approved. Galing, editor na po tayo. Next po. Pero this one po. Okay, so may problema po tayo kay office printer. Ano? Masyado po siyang nagmamasikat dyan. Feeling niya ano siya, proper noun siya. Okay, sa office printer po, mali. Ano pa po? Okay, yung spelling po ng immediately. Check natin, sir. Itama naman siya pag binasa ko. Di ba po yung mga ganun, mga nakakaligtas siya sa ating mga mata. So kailangan po natin siyang i-edit. But of course, I'd like to comment po ng mga updates natin, update sa mga software ng Microsoft kasi nagko-correct na siya. But of course, minsan spelling lang yung kino-correct. But what about the content? What about the clarity of the content? Ano po? Next po, sir. Small letter. Tama po. Okay po, may problema po tayo sa advised. Another po. And of course, rescheduled. Tama po kayo dyan, rescheduled. Meron pa po? Check nga natin, sir. Okay, please be advised. Tama po kayo sa advice. Yung 2 p.m. po, mali po ba? Of course, tama naman. But of course, if we're writing a formal communication, i-formal po natin yung format ng time. Ano po? Next po. Okay, tama po. But about this one po? May problem po ba tayo? Okay po. It's, mali po tayo sa it's. Dapat po, walang apostrophe. Meron pa po? Good. Yung period po. Diba? Napaka-importante, napakahirap makita ng period. Minsan po, nanineglect natin yung isang tuldok na nga lang kinatamaran pa natin. Ano po? So, check natin, sir. So, ang problem natin dyan, yung it's saka yung period. Siyempre po, I know for sure na alam natin na pag ang sentence ay sentence, dapat siya may tuldok. Okay pa? Next, sir. Meron pa po ba? Ay, naulit yata, sir. Okay. Para naman po dito, check natin. Sa mga nandito rin po sa MS Teams, i-comment nyo din po. Kasi kanina ay parang fragmented yung mga correction natin. But this time, let's have this. Okay. Wednesday. Conference. Good. Wednesday. Tama po. Okay. 10th. Meron pa po? Okay po. Opo, tama po. There will be an important delete R, sabi po sa MS Team. Attendance. Malay niyo po naman ay ano siya, medyo may tunog foreign po siya. Attendance. Pero mali po yun. Ano? Ano pa po? March 5th. Okay. Meron pa po? Strategies done not later. Okay. Okay. Sir, check po natin. Ay na, sorry po. Tama po kayo doon. Sa mga observation niyo po, mali po yung A important, it's supposed to be an important. And then yung when this day, di ba parang okay naman siya. Parang kutob ko naman tama, pero mali po siya. But of course, conference to conference, replaced R with our. And then last year's to last year's.
Medyo nakalusot po sa atin yan. Pero may nagsabi mo kanina si Sir, last year's conference po. So it should be apostrophe. And then changed about to off in discussion about future goals. Future goals. Ano nga? Sir, pabalik nga po saglit. Okay. Kasi sa atin, tanggap natin yung discussion about, right? Pero hindi na po natin pinagsasama kasi yung about tsaka discuss. Hindi po yun yung kasunod niya. Discuss about, hindi po siya. Kaya po siya i-correct dito. Sir, next slide po. Ang sabi dito ay discussion of. Pero sa atin, lagi natin yung nagamit discussion about, or discuss about. Pero dapat po discussion of or discuss kung ano man yung i-discuss. Ano po, diretso na natin. And then yung strategy po. Napansin po ba natin? Strategy. You know what? Pag hindi po natin siya babasahin ng malakas at tutunugan, may hirapan po tayong i-edit. And then the then and the than, okay, corrected your, to your, and a lot more. So gladly po, no, marami tayong nakikitang mali. Practice po ba natin yan? Na-joke. But anyway, maganda po na na-recognize natin na mali yung mga bagay na yun. As I said po kanina, medyo challenging po yung paghahanap natin or pag-edit natin ng mga office communication kasi hindi po lahat kayang mag-edit. Probably po, lahat kayang magsulat. Okay po? So kung kaya po nating mag-edit, palakpakan po natin ang mga sarili kasi meron tayong mga skills na ganito. Ano po? Next po, sir. Okay, let's have po the editing and proofreading. Magkaiba po ba ang editing and proofreading? Sino po nagsabing magkaiba? Sino po nagsabing magkaparehas? Sino po nagsabing gutom na siya? Okay. So, minsan, parang pakiramdam natin parehas lang naman sila. But of course, medyo parehas na rin ang ginagawa, but magkaiba po talaga sila. Okay? Magkaiba po sila. Let's start, sir. Now, let's have first po the editing. Okay? So editing is the first task that should be undertaken after finishing the first draft of a piece of text. Now, if gumawa po tayo ng ating draft, of course, our first draft po is not our final draft. Okay po? Kahit po bilib na bilib tayo sa galing natin at sa sarili natin na isang upuan lang yan, okay, na-submit na yan. No, that is our first draft and it needs to be reviewed and proofread. Okay po? It involves checking the content of the text to ensure that the ideas are expressed clearly and logically and form a coherent and meaningful whole. Now, ang point po natin dito is actually what? The focus is the content. Okay ba ang content? Malinaw ba ang content? It's the content. We focus on the content for editing po. Editing po yun ha? Next po, sir. Now, ito po yung mga hahanapin natin if we're going to have our editing. Okay? Editing po, meron tayong mga hahanapin kasi iba po yung mga focus natin sa editing and sa proofreading. This time, let's have po muna yung mga hahanapin natin or i-correct natin for editing. Number one po is wordiness. Ano po yung wordiness? Marami siyang sinasabi lagi. Tama ba? Ang dami niyan laging gustong sabihin. But of course, it's an office communication. We have to be straightforward. Hindi po marami ang time ng mga tao para basahin ang office communication natin. For a letter po, of course, we have to write in one page only. That's a letter, right? If mahaba yan, huwag ka mag-letter. Magpasa ka ng report or magbasa ka ng cover letter attaching the report or the narrative. Okay? But again po, ang standard natin for letter is one page only. So how will you do that? Of course po, straightforward tayo. Hindi po tayo dapat makakapal ang mga words po or sentences natin dito. Okay? So this involves identifying and eliminating unnecessary words, unnecessary or excessive words and phrases within the text. Magaling ako magsulat creative ako, creative writer ako. But again po, ang creativity po ay may lugar. Ano pa?
If you would like to exercise our creativity in writing po, edi magsulat po tayo ng mga literary works, but not office communication. Kasi in office communication po, no, mga letters, mga reports, mga memo, paiklian po tayo dyan. And also, straightforward po tayo. Hindi po natin kailangan ng mga flavorful na mga words, na mga, ang tawag dyan, magagandang, mga bubulak-bulak na salita. We don't need that in office communication. Okay? So wordiness can make writing cumbersome, mabigat. Sobrang bigat po makita niyo po no, first paragraph pa lang ang kapal na ng paragraph. So that is an example po ng isang paragraph na maraming na worthy po siya. Okay? So editing seeks to streamline sentences and paragraphs for greater clarity and conciseness. Try po natin sir yung kasunod. Now, ito pong nasa screen ay isang halimbawa ng sentence na wordy. Let us revise po. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating MS Teams. So in the event that the meeting is canceled, we will notify all attendees. Again po, ang focus lang natin ngayon ay revise natin para hindi siya maging wordy. Kaya pa po bang i-improve ito? Ano po kaya ang ating revised version of this sentence? Sige, sample lang muna. Sir, try nga natin yung kasunod. Okay, ang revision po doon, if the meeting is canceled, we will notify everyone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung pabalik nga po, sir. Ito po ilan ang words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nakasave po tayo ng ilang letters, characters. Di ba po? Kaya pa natin paigliin yung mga ganong salita. Next, sir. Next po. Now, again po, ito ay sentence that is wordy. The manager gave consideration to the proposal and then he made a decision. Let us revise po this sentence and make it not so wordy. Sir, naintindihan naman namin, oo nga po, nandun na tayo. Ano? But again, we have to be straightforward. And then of course, we have to consider also the character limitation kapag nasa isang letter po tayo. Okay? Paano po, sir? Yes, sir. The manager's decision gave consideration to the proposal. Pwede naman, sir. The manager gave consideration to the proposal and then he made a decision. The manager's decision gave a consideration to the proposal. Tama, maikli, no? Meron pa po? The manager considered the proposal. Okay. Try natin, sir, yung next slide. Check natin yung revised. Again, ano po? Ito po ay suggestion lang. Of course, you can somehow, of course, i-edit niya pa rin po siya. Kaya ang suggestion natin dito, the manager considered the proposal and then decided of what? Bala kayo. Ano po? So, maikli na siya. Okay, next po. Mahaba po ba? Okay. Check po natin yung mga memo natin. Ano, baka ang kapal po nung number 1. Normally po, maikli lang dapat yung mga ganon. Okay. At this current point in time, it is of paramount importance that we conduct a comprehensive review of the project plan in order to determine the best course of action. Tama naman, ganda naman yung point na sa buhay, pero wordy. Okay? Marami siyang nalalaman sa buhay, pero again po, wordy. So, paano po natin siya i-revise? Babalik ka rin. Okay. Okay, i-remove yung alin po ma'am yung nasa unang part. Okay. Meron pa po? Yes, sir.
Okay, check natin, sir. Next slide. Okay, tama po kayo doon sa currently kanina, no? Kasi kanina ang sabi at this point in time, at this point in time. Pero ka 5 words. Pero we can replace these 5 words with 1 word with the same point. So you have there, currently, it is crucial to conduct a thorough review of the project plan to determine the best course of action. Nabawasan na natin yung mga words natin, but of course, same content, same thought. Okay po? Same impact also. Next, sir. Now, what about this one po? What about this one po? In the event that there is a delay in the delivery of the supplies, it will be necessary for us to adjust our production schedule accordingly. In the event. Kaya pa ba natin paikliin pa po yung in the event? In case, o nabawasan na isa. In the event. Ay, tama po, no? Naging in case, dalawa na lang. Okay, good point na po yan. Nabawasan na ng word. Meron pa po? Sige po, check natin yung revised, sir. If, di ba, yung kaninang, ano sabi po kanina? Sir, pabalik nga, sorry, sir. Yung in the event, 3 words, right? But we can use one. If lang. Same point. Na-avoid po natin yung wordy part ng statement na to. Sir, next po. So if there is a delay in the supply delivery, we will need to adjust our production schedule. Same point, pero hindi po siya wordy. Okay? Next po. And then I think this is the last one for the wordiness. Again po, no, pinapractice natin na paikliin yung mga statements natin with maraming mga words. Tama po tayo, sir. If the supplies are delayed, we'll need to... Okay, good po. In my personal estimation, it is my belief that in order to optimize efficiency in our operations, it is necessary for us to streamline our workflow processes. Napaka-deceiving ng mga words ni sir. No? So ngayon, paano na siya papasimplihin? Una, may problem tayo dun sa in my personal estimation. Ginagamit ba natin siya? Ano bang point ng in my personal estimation? Yes, sir, Daryl? For me? Tama po, pwedeng for me. Ano pa po? I believe. Marami po tayong the alternatives. For me, I believe, in my opinion, okay, and others. Another po. Sige, sir, check natin. Okay, in my opinion, to optimize efficiency, we need to streamline our workflow processes. Ganun lang po. Same lang naman po ang point natin, ano? Same lang din ang content. Bakit po kailangan nating maging wordy? Okay? Again, we have to be straightforward po sa ating office communication. Magbuklat po tayo ng mga office communication natin na nasa archives natin. I-check po natin yung mga sentences doon na napaka-wordy. And we have observed po, minsan, I'm sorry to say po, but I'd like to share po. Minsan na-share natin yung mga memo natin and letters po online. The actual memo and letter po na nakapost sa Facebook. Napaka-wordy niya and marami tayong edit. Now, this is not to, of course, degrade URS because I'm part of URS. But of course, we are establishing our brand. Tama po, ang brand natin eh. Ngayon, na-post natin yung actual memo and letters sa Facebook na medyo kailangan ng revision. Anong brand po ang ating na-establish? As we all know po, whatever we posted online at nasa online na po yan, hindi natin alam kung saan pupunta yan.
So we have to be very careful po kung ano ating mga pinapost. Now, if we cannot really avoid posting our letter po or memo, edi make sure po natin na okay. Ano po? Next, sir. Okay. So kanina po, ang hinahanap natin sa editing ay wordiness. Next po, ang hahanapin natin sa editing ay incorrect or inappropriate terms. Maikli nga. Tama ba yung word mo? Kuha po ba? So we are not after napapaikliin natin or straightforward tayo. Okay, yung characteristic ng letter na hindi siya wordy, then straightforward siya, pero tama po ba yung ginamit nating term? Papasok po doon si editing. Okay? So editors are vigilant in detecting words or expressions that are either used incorrectly or are not appropriate for the context. Replacing these terms po with accurate and contextually fitting alternatives is a fundamental part of editing. Kaya po kanina sinabi ko na medyo art po ang editing. Paano po natin i-edit ang terms na hindi natin mismo alam? Paano po natin masasabi na itong term na ito ay appropriate or not if tayo mismo hindi natin alam? So editing po is a skill, it's a talent na pag kaya mong i-edit, alam mo na itong term na to ay hindi siya ginagamit dito, well, you have a gift. Okay po, hindi lahat kayang masabi na itong term na ginamit mo ay mali po. Okay, now let's have po the example, sir. Okay, ano po problema dito? Wait lang. Tama po, no? Kitang-kita. I'm feeling very bored. O, ganyan po ba kayo ngayon? Bored na bored ako. Okay. So again po, if hindi natin siya alam, papalagpasin natin. Okay, sir? So I'm feeling bored. B-O-R-E-D instead of bored. So yun po yung tinatawag natin na inappropriate term na part ng editing. Okay? Next, sir. What about this sentence po? Okay, may problem po tayo sa affect. Dapat po ay effect. Sir? Tama po kayo sa MS Teams. So the effect of the new policy was immediate. Next po. Okay, good po. There. Eh, magkatunog naman. Pwede na. Okay, there. Oh, mahirapan na po tayo doon. So it should be there was a lot of, okay, good po, excitement in the office. Sana po lahat na may excitement na pumasok sa office. Sabi po sa example. Okay, next po. This sentence po. Okay, narinig ko po, sabi advise. Ano po ba dapat? Okay, it should be C. Sir, patingin niya po. Bakit po? Ano po yung judgment natin at sinabi natin yung advice sa una ay mali? Yes, ma'am? Okay, good. Yung pong unang advice natin sa verb, but this time, you are really giving the advice which is in the form of noun. Ano po? Good po, napakagaling po natin. Next po. Again po, no, gladly alam natin yung ganito. So what if po yung mga ibang tao na hindi nila alam na mali pala yung mga ganong terms? Ano pang mali dito? Principle. Ano po dapat? Okay, good. The principal reason. Sir? Okay, tama po kayo dyan. Galing-galing nyo na mag-edit, ano po? Pero minsan, baka makalusot sa atin, principal reason. Di ba po? Next, sir. Okay. So, okay na tayo sa wordiness. Pangalawa po ang in-edit natin ay, ano sabi ko kanina? Inappropriate terms. At pangatlo po sa in-edit natin ay repetition and redundancy. Paulit-ulit po tayo ng point. Paulit-ulit po tayo ng ginamit na mga words. May problema po doon. Meron po tayong problem. Ano po?
So effective editing seeks to identify instances where the same information or ideas are repeated unnecessarily. In literary po, of course, it's part of the literary device po or devices na okay lang yung repetition because it's an art. It's part of creativity na mag-repeat po tayo kapag literary. For example, I wonder lonely as a cloud. Kuwari, meron ka ulit doon, I wonder. Pwede mo ulit-ulitin yan if it's actually creative writing or literary. But in office communication po, we are going to avoid repetition and redundancy. Okay? So it strives to eliminate redundancy to make the text more concise and engaging. Next, sir. Let's try po this one. Ano po kaya ang redundant dito? May redundant po ba? Okay. Personally na, meeting in person pa. Okay. Hindi po naulit yung word, but of course the point. So let's have sir the correction. So the CEO personally attended the meeting. So yun lang. Paano po ba yung personally attended the meeting in person? Niyakap muna? Ganun. Kasi, di ba, parang iba na yata yan. Sa next, sir. May mali po ba? Collaborate together. Ano po ang mali doon? Yung dalawa o yung collaborate or yung together? Sige, sir. Check po ng revision. We should collaborate on this project. O bakit po tinanggal si together? Of course, pag nag-collaborate po, together po kayo. Parang mag-collaborate ka sa sarili po nyo, ano? Parang iba naman po yata yun ginagawa nyo yun. But of course, collaborate itself is a word that somehow emphasizes na mag-work kayo together. Okay po? So tama po kayo dyan. Next, sir. Ano pong problem dito? Okay, the summarizes. So ano pong alternative ang papalit natin if ayaw natin ng summarizes? Because it will somehow be part of redundancy ng summary. So instead of summarizes po, anong papalit natin? Presents, right? Check natin, sir. Okay, so the summary report briefly presents the key findings. So nawala na yung redundancy natin na summary and summarizes. Next, sir. Dito po. We'll need to make a decision about whether or not to proceed or not. Ano po problema dyan? Ang gulo niya kausap, ano po? Ba't ulit siya ng gusto niya sa buhay? So may problema dun sa or not. Sir, pacheck nga po. We'll need to decide whether to proceed or not. Yun lang. Huwag na po nating ulit-ulitin. Next, sir. Ano pong problem dito? Okay, one and only. Eh, bakit sinasabi natin the one and only president? Siguro po, part siya ng creativity. But of course, in office communication, wag natin siyang gawin. Kasi when we speak of one and only, same lang naman sila. Synonymous naman sila. Ano po? So, sir, he's the only representative from our department. Pwede namang he is the lone representative. Okay. So, yun po yung mga dapat nating i-adjust. Next, sir. And then of course, again, review natin na po sa editing, wordiness, inappropriate terms, redundancy, at ang pang-apat po na ini-edit natin is not academic and awkward terms. Awkward. Maaaring appropriate siya, pero awkward. Yung sa kanina po, inappropriate talaga. But this time, it may be appropriate, but it's actually awkward to be used in an office communication. So editors ensure that the language and terminology used in the text are suitable for the academic and professional context. Again,
Maaring acceptable siya in conversation manner, kuha po, but not in office communication. That is what we are dealing here in not academic or awkward terms. So they replace awkward or overly casual expressions with more appropriate and sophisticated language. Again po, kaya skill siya. Kasi paano niyo po malalaman na awkward siya? Paano niyo po masasabi na this term is not, I mean, should not be used in an office communication? Of course, you need some experience, background, and training for that. In order for you to say na ito ay hindi dapat gamitin sa office communication. For example po, inedit nyo po yung work ng colleague nyo. Ito dapat paltan mo. Binilugan mo ng pula. Ngayon tinanong niya, bakit yung po papaltan? Basta hindi ko trip. Pwede po bang ganun ang reason? No. 'Di ba? So dapat po, nag-edit tayo, pinapalitan niyo siya, basically, pwede niya sabihin, hindi kasi siya acceptable or ginagamit sa office communication. It's an awkward term as part of the office communication. It may be acceptable in a conversation manner but not in office communication. Okay po? Next, sir. Ano pong bida dito? The authority necessitates an efficacious allocation of resources. Punong-puno po siya ng arte sa buhay, ano? So ano po yan? Pasimplihin natin. Efficacy. Tama po kayo sa efficacious. Parang inimbento lang ano po, pero pwede siya efficacy. What about po yung, meron pa po ba? Necessitates. Tama po. Ano pong ginagamit nating word? Requires. Sir, pacheck nga po. The authority requires an efficient allocation of resources. So hindi natin ginamit siya necessitates, although tama siya. Okay? Tama yung structure niya ng sentence. But again, it's not appropriate and also awkward in an office or in a formal language. Next, sir. We need to implement a solution that is consonant with our fiscal constraints. Alin po dyan? Ang medyo awkward sa sentence na to. Consonant, right? Kasi syempre, di ba consonant, ano yun? B, K, D. Tama po ba? Now, o ano pa mapalitan natin sa consonant? If hindi natin alam yung meaning talaga ng consonant, iisipin natin yung BK. But of course, in conversation manner, that's good. That's correct, right? So informal or professional, appropriate, applicable, relevant. Check natin, sir. So yung mga sinabi nyo ay pwede po siya, okay? So we need to implement a solution that aligns with our budget limitations. Yung constraints, di ba? Medyo if office siya, hindi natin masyadong ginagamit. So let's use limitations instead of constraints and also aligns instead of consonant. Next po. The council is currently engaged in a perusal of potential strategies. Council, perusal. Okay. Ano po ba ang dapat gamitin instead of perusal? Pag nag-peruse po tayo, anong ginagawa natin? Nire-review. Okay, check natin, sir. Okay, so the council is currently reviewing potential strategies. Okay, so yung may tinatawag natin na awkward, pero hindi ko sinasabing mali sila. Like awkward lang po siya in an office communication or in a professional setting just like po sa atin. Next, sir. The Bureau is committed to the optimization of our cybersecurity protocols. Ano pong medyo awkward?
Optimization, right? Parang ano po yan? Parang transformer, optimize. Okay? Optimus Prime. And again, tama naman siya. But medyo awkward lang po siya in an office communication. So instead of optimization, ano po ang papalit natin? Check natin, sir. Ano po yung suggestion? Okay, the Bureau is committed to improving our cybersecurity measures. So improving lang, pwede na po siya. Okay? Next po. Now, yun po yung, ilan po yun? 4 or 5? Yung check natin, wordiness, inappropriate terms, redundancy, and repetition, and awkward terms. So meron po tayong 4 na tinitignan for editing. But of course, there are other aspects po in editing that we can somehow consider. So ito po yung checklist natin, editing checklist. For example, may nagpa-edit po sa atin, iharap lang po natin sa harapan natin itong checklist. First, ano daw po? Substitute incorrect or non-academic terminology and vocabulary. So part po siya nung kanina natin, ano? If hanap lang tayo ng incorrect terms or non-academic terms sa paper. Next po. Ay, hindi, sir. Ayun. Ako yung sa sarili ko. Sorry po. Rephrase unnatural phrases, expressions, and sentences. Unnatural. Like, hindi siya natural sa office communication. Pwede siya sa conversation manner, pero hindi siya maganda at hindi siya natural sa ating office communication. I-rephrase natin siya. Against editing, kailangan natin mag-rephrase. Mag-reword, mag-rephrase. Next, revise transition terms and phrases to better tie your paragraphs together. Now, bakit po tayo nag-edit aside from the content? We also have to make sure that the ideas flow smoothly. So paano pa paano pa mag-flow smoothly ang ideas? So each paragraph po or mga ideas doon, dapat they are connected. So check po natin ang mga letters po natin. Yung po bang second paragraph ay connected with the first or the third? Of course, somehow we are going to use transitional ties or signals to really present the smoothness of our ideas. So gagamit po tayo ng mga transition terms. Ano po yung mga transition terms? Ano po yung mga normally na ginagamit nating transitional words or terms or signals po in a letter or in a sa pong writing natin? Furthermore, tama po. Meron pa po. Additionally, moreover, if nagsusupport, what if nag-negate ako doon sa sinabi ko? In contrary, tama po. Ano pa po? Ano po? Pwede po ba however? Ano pa? On the other hand, so yun po yung mga tinatawag nating transitional signals na kailangan yung first paragraph ay smoothly transitioning to the second paragraph. Kailangan connected sila. That is also part of editing. Trabaho po yun ng mag-i-edit. Ano po? Na ang ideas are flowing smoothly. Ito po yung kasunod, enhance flow and readability by removing unnecessary and repetitive terms. Kagaya pong present natin kanina, i-avoid natin ang redundancy. So, i-remove po natin. Next, vary the structure and length of your sentences. So, if kaya namang i-divide ang sentences, ang paragraph sa maraming sentences, or if kaya natin i-avoid ang complex sentence, i-avoid po natin. Okay? I-divide natin into simple sentences. And then of course, apply active and passive voice correctly. No po, kailan natin gagamitin ang active voice, kailan natin gagamitin ang passive voice. Okay? Next po. Okay. So I think we're done po with editing. So yun po yung mga tatandaan natin. We are more on the content, clarity, and the cohesion, the unity of the ideas po in a letter po or kung ano po yung in-edit natin. It's the whole content po ang in-edit natin or focus. Now, what about po in proofreading? Ano pong kaibahan ng proofreading? Okay? So proofreading is the final step in the editing process. Final step po siya. Why? Kasi nga, na-consider na natin, meaning, wala ka na masyadong babaguhin sa content. Why? Nagawa mo na siya sa
editing. Meaning, yung ini-edit mo ay, yung pinaproofread mo ay valid na siya. So ano na lang hahanapin mo sa proofreading? Okay? So ang hahanapin mo lang yung mga surface level errors. Ano ba yung mga surface level errors? Hindi mo nahahanapin kung mali ba ang term or malabo ba yung point? Kasi sa editing natin ginawa yon. Ang mga surface level errors na hahanapin natin, ano po? Spelling, punctuation, the layout, the headers, the format. Yun po ang hinahanap natin sa formatting. Next, sir. Now, proofreaders meticulously examine the text for grammatical, spelling, punctuation, and typographical errors. Ito po ang trabaho ni proofreading. Okay? Ito lang, parang pang-ibabaw na lang ang ipoproofread niya. Kasi yung pinakalaman, inedit mo na siya. So parehas po ba ang editing and proofreading? Hindi po siya. Magkasunod siya. Okay? So when you edit the content, the whole content, the totality of the content, that is editing. When you review the surface level errors, the grammar, punctuation, mechanics, and others, that is proofreading. Next, sir. Okay, so ano pong hinahanap natin sa proofreading? Number one is grammar mistakes and mechanics issues. Kaya po sinabi ko ulit kanina that proofreading and editing is a talent. Paano ka mag-edit ng grammar kung ikaw mismo ay fill in the blanks na po tayo? Ano po? My point here is so you have to be equipped with this kind of knowledge in grammar before you can edit the grammar of other people, specifically yung work nila. Okay? So again, hindi po lahat kayang mag-proofread. Kasi nga, what if we lack some knowledge in grammar? So proofreaders carefully examine the text to detect grammatical errors and issues related to mechanics. They may include subject-verb agreement problems, verb tense, inconsistencies. Of course, alam natin pag SB, no, ang ano pong general rule ng subject-verb agreement. The general principle is singular subject takes singular verb. Plural subject takes plural verb. So yun lang, buhay na tayo if we were able to master that general principle. Pwede ka na mag-correct ng grammar. If alam mo kung kailan gagamitan ng is or are and everything. Okay? Now, also the verb tense inconsistencies. Ano po ito? Baka yung sinasabi mo sa proposal mo, unang part, parang naka-present tense ka. Kuha. Ta second part, naka-past tense ka. Tas third paragraph, bumalik ka ulit sa present. Tas bumalik ulit sa past. So we have to be consistent po sa ating mga tense na ginagamit. Ano po? And then you have their improper sentence structure, incorrect usage of pronouns. Correcting these issues is crucial as they can undermine the clarity and coherence of the text. Try po natin. Meron yata kang example po. The professor whom taught English literature is retiring this year. May problem po? Ano pong problem? Okay, it should be, check natin, sir. Okay, the professor who taught, whom taught, di ba po? Again, paano natin masasabi na mali? Of course, alam nyo siya. Or may awareness kayo or exposure kayo sa ganong part or ganong grammar or language. Okay? Next po. There. It should be they are or they tapos may apostrophe and let's have, sir. Okay, revision. They're going to the meeting at 3 p.m. Again po yung 3 p.m. kanina, no? Hindi ko na bago. Pero supposed to be pag mga formal, i-avoid po natin yan. Next po. Okay, I saw the email you sent earlier today. Check natin, sir.
Okay, next po. Yun yung sinasabi nating verb inconsistencies. Meron pa, sir? Okay, too many tasks to complete by the end of the week. Check natin, sir. All right. Next, sir. Good po. It should be to be finished by Friday. Next po. Okay. Sa proofreading, grammar, and mechanics. Or grammar. Grammar errors. And then let's have here po the spelling errors and typos. Ito po yung pinaka-common na error, right? Normally ito yung common. So proofreading is a vigilant search for any misspelled words, typographical errors, or inadvertent keystroke mistakes. Correct spelling is essential for ensuring that the reader comprehends the text without confusion or distraction. Pag nagtatype tayo sa word, napakadali na natin i-check kung mali ang spelling, right? So what if wala tayong autocorrect or hindi naka-enable ang autocorrect natin? So better pa rin if alam natin ang mga spelling ng mga words, mga words na ginagamit natin sa office communication. Try natin, sir, mag-check ng spelling. I know, very easy sa inyo check ng spelling because in elementary, inaraw-araw ng teacher nyo ang spelling. Okay, we have our spelling booklet before. Next, sir. Okay, attachment. Ano po ba dapat? Saan pong T? Okay, yung pangatlong T po, medyo napadami siya ng T. Tunog, tama naman yung pagtunog eh. Attachment. Okay, pero mali po siya. Next po. Okay, sobra po siya ng T. Next po. May problema po ba tayo sa receive? Yes. Ano po ba dapat? CE. Ayun pong sa tomorrow. Double R. Hindi po ba double M? Okay, hindi po. Next po, sir. Okay, yung receive and then the tomorrow. Next po. Okay, good po. Should. Minsan nakakalusot na sa atin yung isang guhit lang. Pero kasi pag binasa natin, ako practice ko rin siya, pag binasa ko, tama naman sa isip ko eh. Pero pag nagbasa ng iba, doon nabasa ng iba, doon nakikita yung mali. Okay, next sir. The presentation should be ready by Friday. Next po. And then of course, incorrect punctuation. Proofreading, grammar mistakes, spelling errors, and the third one here is punctuation. Nanineglect po natin yung punctuation, Kasi maliit lang naman siya. Pero of course, punctuation is very important because wrong or incorrect punctuation might somehow what? Give different meaning. Alam po natin importance ng punctuation. So proper punctuation is essential to convey meaning and accurately. Proofreaders scrutinize the text for issues such as misplaced or missing commas, semicolons, colons, quotation marks, and other punctuation marks. Ensuring correct punctuation enhances the text's readability and clarity. So I'd like to appreciate po yung kanina na napansin nyo yung period. It's just a period, pero ang laki po ng impact pag walang period yung ating mga statement. Also, if walang comma, or mali ang gamit natin ng colon and semicolon. So how would you know that? Again po, yun yung talent ng proofreaders. Alam niya kung kailan gamitin ang mga punctuation marks. Next, sir. Okay, let's have this one po. What's wrong po with this sentence? Ano pong kulang? Of course, we are dealing with punctuation marks. Ano po? After ng feedback, period, and then, tatanggalin na po yung and, tapos if you have po na malaki. Try natin, sir.
Ang galing po, ang galing, no? So, tatanggalin na po yung tutuldukan na natin sa feedback. Okay? Tapos if you have any questions, may kama tayo, let me know. And also, please review the report and send me your feedback. Ilang pong punctuation yung nawala? 1, 2, 3. Okay? Pero nag-gets naman natin yung point. But again, is it correct? Hindi po. Okay? So again po, nane-neglect natin yung mga punctuation, yung importance ng punctuation marks. Next, sir. We need to discuss the upcoming project deadline. I suggest we meet tomorrow. Ano pong kulang? May kulang po ba? O may papalitan tayo? Ano po ba? O may idadagdag? Apostrophe S. Saan po? Project deadline. Meron pa po ba? Check natin, sir. O, dito walang apostrophe S. Probably nag-function siya as one. Or this time, meron tayo dyan, instead of comma, we use period. Eh, pwede naman magkaduktong eh. Pero the essence of punctuation. Nagtapos ka na ba after deadline? Tapos na ba yung point mo? Complete thought na ba siya? Kaya siya naging tuldok. Okay? So instead of comma. Next po. The memo is attached. Attached. Please read it and let me know your thoughts. Saan po kulang? The memo is attached, tuldok. Okay, pwede po. Please read it, comma, and let me know your thoughts. Check natin, sir. Ang galing. Ang galing-galing ni ma'am. So the memo is attached, tuldok. So please read it, pero walang comma dito sa akin. But again, you can add comma there and let me know your thoughts. Kasi magkaiba na siya. Okay? So, but the point there is, binukod na natin yung the memo is attached. Punctuation. Proofreading. Yung po yung mga trabaho na ginagawa natin sa proofreading. Next, sir. Again, review po tayo. Proofreading, grammar. Next, spelling. Pangatlo, punctuation. And then, formatting and writing inconsistency. So proofreading also addresses broader issues related to formatting and overall writing consistency. This involves checking that headings, subheadings, fonts, and styles adhere to a uniform structure. It also involves verifying that any specific formatting guidelines or requirements. Now, ano pong format ng letter ang ginagamit natin? Yes, sir? Full black po, no? Full black na po yung ginagamit natin. Meaning, lahat po ay naka-flash sa left. Nag-i-indent pa po ba tayo? Hindi na po. Hindi na po natin ginagamit sa professional setting ang indented paragraphs. Why? Kasi ito po ay ginagamit natin. Ito ay medyo less formal siya, and then this is usually used in a conversational tone. For example, nag-send ka ng thank you letter sa mother mo. Indent mo yun. Alam mo namang i-full block mo yung sa nanay mo, di ba? Or nag-send ka ng tag dyan, love letter sa jowa nyo, yun yung indent natin. Alam naman, jowa nyo, may heading na, naka-full block pa, di ba? So hindi po natin siya ginagamit. So yun po yung purpose kasi the full block is more formal and professional. That's why we are avoiding po yung mga indented paragraphs na sa professional setting. And that is part po ng formatting. Okay, o edit nyo, wala nang indented dapat. Full block na tayo, proofreader. Okay, another po, headings. Thankfully po, no, ang ating mga letters ay may letterhead na editable, na hindi natin, dati edit pa tayo kung anong ilalagay. Kung lalakihan ba natin yung University of Rizal system? Tama po ba? Kakapitalize pa natin or hindi? O, as ngayon, meron na tayong approved template for the letter. Nababagoy na natin yung office. Okay? Ano pa po? Fonts. Okay?
font size, and font style. So part din po yan ng ating formatting. Ano pong ginagamit nating font style? Arial, Calibri. Kaya po naka-default ang Calibri kasi acceptable po siya in a professional um, setting po. Ano pa po? May gumagamit po ba ng Forte? May gumagamit po ba ng Joker? May gumagamit po ba ng Lucida handwriting? Diba? So ayun ganun po, meron na tayong mga specific um, fonts sa professional words. Arial, Calibri, Times New Roman. Okay, yun po yung mga magandang tignan. Okay? What about po the color? Kinukulayan pa po ba natin ang mga letter, ang mga words natin? Hindi na. Laging black lang po yan. Also in email po. Kasi I have received po ng isang email na may kulay blue, may kulay red. Wag po natin masyadong galingan. Ilabas yung ating creativity. We have another avenue or venue for that creativity po. So plain black lang po tayo. Ano? What about naman po din sa paggamit natin ng mga boldface, mga underline, like naka-bold face na siya, in-underline mo pa, tapos hiniga mo pa. Ano gusto mong i-emphasize dyan? Parang ano po, so gamitin natin siya sparingly and also kailan lang natin siya gagamitin. Nasa sa inyo na rin po iyan. Normally, ano binabold natin kapag letter or memo, yung mga important details like the date, the theme, or the event. Okay po. What about naman po yung mga pag-capital letters natin? Okay, mga names tayo, mga pipirmahan, ano po. So, alam na po natin yan. Okay, meron pa po ba? Okay, next sir. Okay, ito po yung mga checklist naman natin sa proofreading. Ang hirap po kasi tama magbigay ng example dun sa formatting. Tsaka medyo gabi na ako nag-send sa OPA ng presentation ko. Okay po? So now, ito po yung mga checklist natin. Meaning ito yung mga hahanapin natin kapag nagpo-proofreading tayo. Grammar errors, incorrect articles, a, an, and the, and determiners. Medyo, if hindi tayo aware sa mga articles na the, minsan nga, no, medyo now, overuse natin ng the. I'd like to present the blah, 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 blah. But of course, if we're going to review, kailan lang natin ginagamit ng the, kailan natin ginagamit ng and an. Okay? Incorrect or inconsistent verb tense. Nabanggit ko kanina, kung present tense tayo, lahat po all throughout present tense. And of course, subject-verb agreement. Medyo challenging po itong grammar errors. Kailangan natin equip tayo sa knowledge in subject-verb agreement before we can correct the grammar. Next po, sir. Punctuation issues, confusion between commas, colons, semicolons, and dashes, missing or misused commas. Okay? Next po, number 3, style inconsistency. Yung pong mga laptop natin, no, nakaset naman siguro na US siya or UK. So, consistent lang po tayo. If ang gamit nating language ay yung sa UK, yung mga color na spelling, di ba po OUR yon? So acceptable po yun dun sa mismong language na yon. But normally po, ang ginagamit natin ay US English. Tama po ba? Ayun po yung nakaset sa ating mga laptop din. And then of course, inconsistent use of numbers. Next po. Mechanical errors, the capitalization, the spelling errors, the homophone, and homophone confusion. Okay, yung mga capitalization, anong dapat i-capitalize, ano pong hindi dapat i-capitalize. Next po. Formatting issues, misplaced or missing headers, footers, page numbers, inconsistent paragraph indentation. Of course, sa letter hindi tayo nag-i-indent. Baka po ito sa narrative or sa anumang report. Inconsistent application of academic style guide citations. Pero sa atin, ang gamit natin ng APA po, no? So dapat correct din po yung for example po, nagpasa ng project proposal. Siyempre sa rational, merong mga in-text citation. So part din po yun ang pagko-correct natin if tama talaga ang in-text citation. Okay? Yung pong verifying kung existing yung literature na yon, saan siya ginagawa? Proofreading editing. For example, naglagay doon, Razalan 2019. Okay? Yung sinabi ni Razalan, saan siya ginagawa para i-verify kung tama? Editing, proofreading.
Yung verifying po ay nangyayari sa editing. Okay? Kaya nakakorek lang natin sa proofreading ay yung kung tama ba yung in-text citation mo. Kung Razalan, close open ba, or may comma ka ba. So that's part of checking the style or the guide citations. Next, sir. Now, medyo hindi ko po ito masyadong bibigyan ng emphasis kasi ang gumagamit po ng mga proofreading symbols ay yung mga proofreaders. Okay? Meaning, for example, nasa journalism ka or ang trabaho mo po talaga ay mag-proofread or meron tayong separate office na nagpo-proofread ng lahat ng ating mga communication. Kasi po ito may mga symbols. Anong symbol kapag lalakihan mo yung letter? Anong symbol pag i-move mo to? So proofreading symbols po yung gamit. But I'd like to present lang po para you have an idea po. Next, sir. So meron ba tayong mga idea? Halimbawa po, remove the end. Yung end doon, normally kapag may papabura tayo, anong ginagawa natin? Ganon, di ba? Sinishade nyo ng ganon. Or ini-slash nyo ng ganon. At ginuguhitan nyo siya ng ganon. But in proofreading po talaga, if expert ka or talagang proofreader ka, you're going to use the proofreading symbols. Okay? So pag nakita ko na ginanon yung word ko, alam ko na, i-delete ko siya. That's why po, in-emphasize ko na ito ay ginagamit ng mga talagang legitimate proofreaders or yung mga nasa journalism. Close up. Of course, pag may binara, minsan kailangan natin i-close yung space. So ito po yung symbol natin. Delete and close up. Insert. Feeling ko yung insert symbol pag ginagamit natin. Tama po? Pag may gusto insert, yung ganong symbol sa ilalim, then sa taas yung gusto nating insert. Transpose, lowercase, capitalize. So pag halimbawa po yung nasa doon, kita niyo po, may tatlong guhit sa ilalim, meaning lalakihan ko yung nasa. So ganun po yung trabaho ng mga proofreaders talagang tunay. So pag may 3 lines po sa ilalim, i-all caps ko po. Kapag yung engineer doon, ginuhitan ko lang, meaning liliitan ko lang siya. Okay? Kailangan po ng skills dito. Next po. Pero pwede naman po siyang halimbawa, kapit niyo yung symbols and then ito yung in-edit niyo. Pero if medyo matagal pa sa ganung part, i-edit niyo na lang siya kung lagyan niyo lang siya ng comments. Okay? Kasi medyo tasky po ito sa mga part ng mga mag-edit kung gagamit pa siya at i-memorize siya pa ang mga symbols. Okay po? But ipe-present ko lang po. Okay? Capitalize, stat. Yung stat po halimbawa, may in-edit ka. Hindi man pala siya dapat i-edit. Nabura mo na ng ganun. Ano pong ginagawa natin normally? Please disregard my comment. Tama ba? So in proofreading po, may ganun tayong symbol, the stat. Meaning yung inedit mo nung una, ay i-disregard na. Stat. Sulat nyo lang, stat. Okay? Then new paragraph, no paragraph. Alam nyo po yung ganyang symbol ng paragraph, yung parang baliktad na P, meaning mag-add ako ng paragraph or enter ko na siya. Pag no P, dapat wala siyang paragraph. Okay? And then, pag may move kayong word, bilugan nyo yung word, ituro nyo kung saan nyo siya gustong dalhin. Okay? Move left, kapag naka-indent siya, edi gantuhan nyo siya. Uurong natin siya. Tama ba? O move left. Then flash left, flash right, move right. Okay? Next po. Represent ko lang po, Period. Pag mag-insert po tayo ng period, ano pong ginagawa natin? Tinutuldukan lang natin. Pero bilugan po natin. That's the symbol. Okay? To insert po ng period ay bilugan natin. Okay? Next po. Apostrophe. Paano po pag mag-insert ka po ng apostrophe, paano? Kung yung in-insert natin ay nasa taas, syempre, baliktarin nyo yung V. Okay? So, semicolon, colon, comma, present lang po natin, hyphen, spell out. Yung info. Kapag nakita po kayo ng hindi naka-spell out, bilugan nyo lang po, for example, info. Bilugan, sagyan nyo po ng SP. Meaning, spell out nyo siya. Okay? Abbreviate, 12 feet. O, anong gagawin natin sa 12 feet? Number 12, tsaka FT. Pag bilog po, tas may SP, i-spell out. Pero kung bilog lang, abbreviate. Okay? Next pa.
Okay, yun lang po yung common. Pero bibigyan ko po kayo ng copy ng mga symbols and feeling ko rin po ay i-send din po sa MS Teams yung copy ng mga proofreading symbols. Again, pag may time po tayo, gamitin po natin yan, review po natin yung mga proofreading symbols para pag mag-edit na po tayo ng mga office communication or kung anong pa pong mga in-edit natin, pwede na po natin gamitin yung mga ganyang symbols. Ano po? Okay? Now, let's have po the misconceptions about editing and proofreading. Next, sir. Interchangeability. So one common misconception po is that editing and proofreading are interchangeable. Misconception po na interchangeable siya, na pag nag-edit ka, na-proofread mo na. Hindi po. Editing is the editing of the content or the totality of the work, then proofreading is the final editing process. Okay? Next po, another misconception po, self-sufficiency. Meaning, some individuals believe they can effectively edit and proofread their own work. However, fresh eyes and a different perspective are often needed to catch errors and improve clarity. Again po, good thing po na we have trust po sa ating sarili, na may self-confidence po tayo, na naniniwala po tayo sa ating sariling kakayahan. But then again, we need fresh eyes po to review our paper. Now, kagaya po ako halimbawa, no, kahit feeling ko okay ako sa language, I need someone po to edit my work. I need a fellow language critic to edit my work. Okay? So hindi po tayo yung parang, English major naman ako, hindi ko na kailangan ipa-edit. Wala po tayong ganun sa professional setting. Ipa-review po natin. Maganda po na nare-review natin at pinapa-review po natin. Yan po yung misconception natin dito, no? Na wag po tayo mag-rely sa ating self-sufficiency. Next, sir. Speed. Rushing through the editing and proofreading process can lead to oversight. Effective editing and proofreading require time and attention to detail. Sir, ano sasabit na yun mamaya? Unang-una, bakit ngayon mo lang ginawa? Tama po ba? Okay. Kasi ang editing po ay hindi minamadali. Pag pina-edit niyo po sa akin yan at kailangan niyo na po siya in a few minutes, baka mayroon akong ma-miss out. Okay? So editing po and proofreading requires a lot of time. Bigyan niyo po ng time yung mga nag-edit para mas marami silang makita dapat i-improve. Hindi naman po sila hanap na mali, but they will look for something na i-improve doon sa paper po natin. And the next po, overlooking content, proofreaders may focus solely on grammar and spelling, neglecting broader content issues. Now, that's a problem po eh. Pag nagpapacheck po tayo, minsan ang kine-correct na lang natin ay grammar, spelling. Tama ang grammar, what about the point? What about the content? Baka naman medyo double meaning yung point. Okay? So pag hindi porket okay yung grammar and then everything, the formatting, we also have to review the content. Okay po? Next po. Okay. Remember that both the editing and proofreading processes are essential for producing polished and error-free office communications. Taking the time to review and refine your documents can enhance your professionalism and ensure that your message is effectively communicated to your audience. Ngayon, alam ko po, ilan sa inyo ang mismong gumagawa ng letter and then ipapapirmahan lang natin sa ating mga bosses. No? So ngayon po yung dapat sa inyo pa lang okay na siya. Kasi minsan sobrang busy ng mga boss natin, ano, minsan di nila na-review. And of course, hindi na sila yung dapat mag-review ng mga grammar and everything. Dapat sa inyo pa lang, sa level nyo pa lang, okay na siya. So that's why po, pinadala po tayo dito para ma-equip tayo ng mga gandang skills na mag-pay attention tayo sa mga small details and also improve natin yung ating pagbibigay ng service sa ating mga clients po. Okay? Sir? Meron pa po ba? Well, ayun. So references na po. Meron pa. Okay, thank you so much po sa pakikinig. Maraming salamat po.